Look, I don't even really know shit. Went up on the internet and told me I'm rich. Me and yo, bitch, go ahead and read my lips. Shit, I'ma go fishing. Stop, I don't even like this shit. Rather be home with my... Bigla ako napaisip kung ano yung gusto kong unahin. Kung yung DJI Avata 2 FPV na drone or yung Canon R8. Ang inaalala ko kasi yung DJI Avata 2 medyo matagal na siya na-release. 2-3 years ago. And kung ganun man tapos mabilis pa mag-release ng camera yung DJI, may tendency siya na ma-phase out. So far naman sa mga nakikita ko, tsaka yung actual ko nang nakita yung FPV na yun, ramdam ko talaga na yung klase ng drone na yun is for me. Ang kaso lang, mako-compromise yung pagbili ko ng Canon R8. Kapag inuna ko kasi yung camera, matagal na ipunan na naman yun. May tendency rin na ma-phase out yung Canon R8. Possible din na dahil dun sa tariff na nagiging issue ngayon dun sa US, may possibility din na umangat yung presyo ng camera. So yun yung pinag-iisipan ko ng matindi-tindi ngayon. Like, ano ba yung unahin ko dun sa dalawa? Buti na lang, hindi ko tinuloy yung plano ko last week na mag-invest sa Insta360 kasi bigla ako napaisip yung pag-change ng lens. Iba pa rin talaga kasi pag camera talaga yung gamit mo, may flexibility para mag-change ng lens. Unlike kapag dun sa Insta360 na yun na yun. Sa ngayon, hindi pa siya capable para mag-interchange ng lens. So, ayun. Okay, so nandito na tayo sa Alabang and it's time to work. Isang araw na naman ng pakikisama in all sorts of shit. Let's go. Okay. So, tapos na yung trabaho. Next naman, mag-gym. Siguro yung maximum time na maka-consume ko sa pag-gym, maximum na yung 1.5 oras. Minute na, let's go. Tapos na tayo mag-workout, uwian na. Sobrang pause ako ngayon, di pa rin nakakabalik yung boses ko talaga. Siguro mga 2 araw na. Hindi lang ako nakapag-video dun sa loob ng gym, although hindi naman nakakahiya kasi 2 lang naman kami nung ka-work ko yun nandun. Hindi ko lang na-videoan yung loob ng gym, nakalimutan ko pero okay siya, sobrang okay. Legit na malinis, tsaka nakaka-enjoy mag-workout kasi ang bait ng coach nila dun. Okay, drive na po ako, let's go! I don't even really know shit. Went up on the internet and told me I'm rich. Me and yo, bitch, go ahead and read my lips. Shit, I'ma go fishing. Stop, I don't even like this shit. Rather be home with my wife and shit. Man, you play too much, you say too much. You acting like this whole sitch ate you up. Stupid. I don't take bets off hunches. Talk shit, walk away lunchless. So kung halimbawa nasa similar situation ko kayo na hindi makapili kung ano ba yung uunahin nila, kung drone ba or yung camera, mas best siguro kung iisipin nyo muna kung ano yung purpose kung bakit kayo bibili ng camera or drone. Halimbawa na wala pa kayo ng kahit ano dun sa dalawa and gusto nyo maging content creator. Kung naisip nyo gumawa ng content about travel or ipakita yung mga environment or more on pagiging drone content, of course, mas may sense kung uunahin nyo muna bumili ng drone. Ang kagandahan kasi kahit lumang drone pa yung bilhin nyo, kagaya nung sa akin, 4 years old na yun kung tutuusin, napaka-useful niya pa rin and kaya niya pa rin makasabay kahit sa mga bagong model na ng drone. Kasi when it comes to aerial view, as much as possible kasi kinukuha dyan yung details. Tapos pagandahan din ng color grading, pagandahan ng timing, like yung maganda yung lighting sa labas, mga ganong klaseng bagay. Dun lang madalas nagkakatalo yan, not unless kung FPV drone pilot kayo, ibang usapan na yun. Pero kung ang pinaka-purpose lang nun is gawa lang kayo ng content ng mga 15 to 20 seconds or 1 minute or isasama nyo lang sa mga vlog, okay na yung mga gantong klaseng drone kagaya sa akin na mas nasa lower tier lang siya. And kagaya nga nung sinabi ko kanina, mas okay kung yun na yung uunahin yung pag-investan. Kasi kung bibili kayo ng DJI Mini 3 ngayong 2025, sobrang reliable pa rin. Kung yung purpose nyo naman is pagba-vlog, more on personal vlog and reaction video or photography, syempre mas may sense kung uunahin nyo yung DSLR or yung mga mirrorless na camera. Kapag nagsisimula ka pa lang as a content creator, tapos, ayan, nag-invest ka sa camera, especially sa mga bagong camera ngayon, pang long term na rin talaga siya. Halos kagaya rin ng drone. Kahit itong camera na gamit ko na almost 15 years old na, hanggang ngayon, napapakinabangan ko pa rin. Now, kung kayo yung tipo na casual na nagpo-post lang sa social media like stories or bihira lang mag-post sa wall, when it comes to capturing events like shooting videos or photos, mas okay kung
mag-settle muna kayo sa phone. And then kung gusto nyo ng mas kakaibang experience, hindi rin kayo magsisisi kung bibili din talaga kayo ng drone. Magandang investment din kasi siya kasi may chance na kung sakaling mag-decide kayo maging content creator or gamitin yung drone for business, meron na kayo agad. Kung magsisimula ng content or magsisimula ng business, hindi kailangan na high quality na agad yung drone. Pero yun lang talaga yun. Ayoko na masyado i-complicate kasi ang bibili nyo rin naman dyan kung ano talaga yung nag-e-enjoy kayo gamitin eh. Yun lang talaga yun. Ganun lang kasimple yun. Drone or camera, kahit ano pa yung unahin nyo dyan, panigurado mag-e-enjoy talaga kayo kasi sobrang worth it. Lagi nyo rin ilalagay sa isip nyo na maging practical, pag-ipunan, tsaka yung kung ano lang din yung pasok sa budget. That's it for today guys. Thank you all for watching and see you again next time. Peace!